Good news sa Gilas, Pilipinas, pinayagan ng makapasok sa lineup si Poy Eram. Ang kaso nga lang may ginawa na namang magic ang Thailand para pahirapan ang Gilas. Isang araw bago yung magiging debut game ng Gilas kontra Malaysia bukas ay nagkaroon ng roster change sa ating national team kung saan ay naipasok na sa wakas ang nag-iisang legit big man ng Gilas, Pilipinas na si Poy Eram. Kung matatandaan nyo nitong mga nakaraan, hindi pinayagan ng Thailand organizer si Poy Eram na maipasok sa lineup ng Gilas, Pilipinas ngayong SEA Games sa hindi malamang dahilan. Pero eto na naman tayo sa pabago-bagong ruling ng Thailand kung saan bigla nilang pinayagan si Poy Eram na makapasok sa lineup ng ating national team. Isang magandang balita yan para sa Gilas, Pilipinas dahil yung unang ipinasang lineup ni Coach Norman Black ay walang legitimate big man. At yung pinakamalaki na sa kanilang lineup ay si Jamie Malonzo. Kaya naman, ngayong inaprubahan na sa wakas ng Thailand organizer na may ipasok si Poy Eram sa lineup ng ating national team ay malaking busyan sa kampanya ng Gilas, Pilipinas ngayong SEA Games dahil kompleto na yung lineup ni Coach Norman Black. Solid na yung kanilang front court to forward at meron na rin silang center na maaasahan sa katauhan netong si Poy Eram. Ang maganda dito kay Poy Eram ay nakasama siya sa practice ng Gilas, Pilipinas nitong mga nakalipas na linggo. Kaya naman, hindi problema yung kanilang chemistry at familiarity sa isa't isa. Pero ang katakataka lang dito mga chong, bakit biglang pumayag ang Thailand na may ipasok si Poy Eram sa lineup ng Gilas, Pilipinas? Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, ay naging replacement player si Poy Eram matapos nitong palitan si Allen Liwag dahil sa injury. Yan nga lang yung naging rason. Kung tutuusin nga mga chong, ay dapat sa simula pa lang ay pasok na sa lineup si Poy Eram. Talagang ginawan lang ng paraan ng Thailand para masira ang Gilas, Pilipinas. Pero dahil nga sa dami ng nagsasabing Pinoy na Pinoy naman si Poy Eram at walang dahilan para hindi makapaglaro sa Gilas, ay naalog nga ang Thailand at bigla nilang pinayagan ang nasabing big man. Diyan mo makikita yung irregularity ng pagiging host country ng Thailand ngayong SEA Games. Pabago-bago yung ruling at kita nyo naman yung nangyari kay Poy Eram last minute bago siya bigyan ng clearance na makapaglaro. At eto na nga yung plot twist mga chong. Kung si Poy Eram ay pinayagan na makapaglaro sa Gilas, Pilipinas, ay dyan naman gumana yung magic ng Thailand para pahirapan ang Gilas, Pilipinas, kung saan pinayagan din ng Thailand na makapaglaro yung naturalized player ng Vietnam dahil matapos ngang ma-assess ng Thailand ang lineup ng Gilas, Pilipinas at isa sa una nating makakalaban ay ang Vietnam, ay mukhang nagkaroon ng emergency decision ang SEA Games Organizing Committee sa Thailand patungkol sa last minute change ng 5-on-5 men's basketball. Pinayagan nga ng SEA Games organizer ngayon na makapaglaro si Poy Eram sa Gilas, Pilipinas. Ang kaso nga lang, pinayagan rin ng Thailand na makapaglaro ang isa sa naturalized player ng Vietnam na si Chris Dierker. Originally ay hindi ito kasama sa 5-on-5 roster ng Vietnam ngayong SEA Games. Sa 3x3 nga lang ito naka-lineup dahil pinagbawal ang naturalized player sa 5-on-5 at parehas nga sila ng naging sitwasyon ni Ange Kwame. Pero bigla na naman ngang gumana yung magic ng Thailand kung saan bigla nilang pinayagan si Chris Dierker na makapaglaro sa 5-on-5 basketball ng Vietnam. Para sa akin mga chong, ay mukhang ginawa yan ng Thailand organizer para pahirapan ang Gilas, Pilipinas. Panigurado naman
na hindi agad-agad makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Thailand. Possible na semis or finals na sila magharap. Kaya yung plano ng Thailand ay papahirapan ang Gilas Pilipinas para once na makaharap nila ito sa finals ay pagod na ang ating national team at malaking advantage yan para sa Thailand. Iba't ibang klaseng pandaraya na nga yung ginagawa ng Thailand para masigurong sila ang kukuha ng gold medal. Alam nyo naman yung mga nangyari sa Gilas nitong mga nakaraan at expected na mas lalalayan once na magsimula ng maglaro ang ating national team. Dahil Gilas Pilipinas talaga yung pinaka-threat sa target ng Thailand na gold medal. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa pabago-bagong ruling na naman ng Thailand at biglang pinayagan na maglaro yung naturalized player ng Vietnam? Ano rin yung masasabi nyo na pinayagan na sa wakas na makapasok sa lineup ang nag-iisang legit big man ng Gilas Pilipinas na si Poy Eram? Comment mo lang dyan sa ibaba.